Hello guys, ngayong gabi nito ay ganito muna yung natin video muna natin. So yung pinakita ko kanina yun ngayon, itlog, tsaka kanin, tsaka yung merienda, spaghetti, tsaka na pangapon. So kain na tayo. Medical cannabis. Magkakaroon ng medical cannabis office kung saan sila lang ang magsasabi, ang magdedetermine ano-ano yung mga accredited or licensed na hospital, clinic, laboratory na maaaring makakuha yung mga qualified patient through their qualified or authorized physicians. Bagay na sinigundahan ng grupo na nagsusulong sa legalisasyon ng marijuana bilang isang gamot. Nakakatulong din po ito sa mga pasyente na mayroong cancer, especially nakakatulong yung nahirapan sila matulog. It helps for good sleep sa mga mayroong insomnia and then may problema sa appetite. Si Mildred, hindi nito tunay na pangalan. Mga isang batas dito sa Pilipinas, ang paggamit ng medical marijuana, ito raw kasi ang siyam na taon nang nagbibigay ginhawa sa sakit ng kanyang anak na na-diagnose ng Lennox-Gastaut syndrome, isang hindi pangkaraniwang klase ng childhood epilepsy. Meron din itong focal cortical dysplasia, isa namang congenital abnormality sa utak. Wala tayong permit na naipapakita kahit nasabihin na ito ay para Medical cannabis. sakit, illegal ang paggamit natin ito. Hindi ko siya Yung pangangailangan at Alright. mga karamdaman na hindi na kaya Tuloy na natin. lunasan ng sitwasyon. Tuloy na natin. Sila ay napupunta dito sa mga illegal sources. Ang maging talaga namin na ito ay mas legalize natin para na sa ganun mailagay natin sa tamang mga tao at tamang doktor yung mga pasyente natin. Ngunit ang PMA o ang Philippine Medical Association napapahala na baka maabuso kung sakaling maging legal ang paggamit ng marijuana sa bansa at maging daan pa ito upang gamitin ng iba bilang recreational drug. Potentially abusive, it may be dangerous pag hindi nyo rin policy you can cause heart attack and you can cause heart attack. So, also can damage your lungs. Ang question ang mga taga-medical community kung magkakaroon ng side effect dito sa gagamitin nila. Knowing na ang regulation at ang enforcement ng batas sa Pilipinas ay hindi kasi higpit ng mga matatayog na bansa. What will happen right now to the population? Ika nga sa medisina, the difference between medicine and a poison is the dose. Napatunayan na under medical supervision, the benefits outweigh the risks. Kailangan mahanap kung saan lang siya pwede at kung kanino siya hindi pwede. Samantala, isang linggo matapos sunugin ng autoridad ang taniman ng marijuana sa Barangay Bayong, nakatanggap na naman sila ng ulat na may isa pang marijuana farm sa bayan din ng Balamban na halos 10 kilometro lang ang layo mula sa Barangay Bayong, ang Barangay Vito. Estimated area of 1,000 square meters. Wala na rin silang mga naabutang suspect na ayon sa informante, siya rin nasa likod ng marijuana plantation na una nang niraid. Isa lang po ang planters sa dalawang lokasyon ng marijuana. Ang mga tanim na marijuana na tinatayang nasa mahigit 1 milyong piso rin ang halaga, agad binunot at sinunog din. Marami pa rin kaming report na natatanggap na meron pang marijuana cultivation online dito sa ating island of Balamban. Until now, continuous pa rin ang aming surveillance. High five na nga ba na gawing legal ang marijuana sa Pilipinas? Isang kilo ang isang ano yan? Ano nga ba ang mas matimbang? Ang potensyal nitong makagamot? O ang panganib na baka ito'y abusuhin? Susunod, totoo nga bang may syokoy sa ilog ng Bangkuro? At syokoy ba talaga ito? Pati na ang nakunan ng litrato. Check and photo, parang hindi naman siya enhance. Suriin na natin mismo ang syokoy na punot dulo ng kinagtatakutan ng mga tiga-Oriental Mindoro. Hindi po yun gawa-gawa na. I think it's human. Susunod na.
ating 2030 Philippines. Naglalabasan din pati ang kanyang mga look-alike. Pilit ko rin po, nauwi ko po yung 2 gold medal pa dahil sasabihan po ako na Carlos Yulo, congratulations. Sampung taong bago ka dumating na lalapit na ako, ay sumabot na ako at kailangan ko rin sa mga Lasanas ng pang-aapi at kasapi. Hindi mo dapat kinakailangan ang mukha at teatro ng tatay ko. Sa tatay ko yan, hindi na yan! Pero sa pag-uwi siya kakapit. Nandito na yung hospital. Baka kung ano yung isip mo yan. Nakakasal ka na akala. Ano bang mali? Adriana, it is an absolute pleasure meeting you again. The mind is pleasure. I mean, pleasure is mine. Ano ba kasi ako iinip? Sa tanong ako. This weekend, Maraming salamat sa tumutok mga guys. Hanggang dito na lang muna, no? Hindi muna kaya ng wifi natin. Bye-bye!